Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang makikita nyo sa ngayon dito ay magpapalit ako ng isolator switch dito sa labas. Para po ito sa high pressure pump. Nung isang araw kasi si Lotsky ay nag-report na hindi gumagana ang kanyang high pressure pump. Ngayon nung tinignan ko, ito na nga po nangyari natanggal na yung pihitan niya, yung switch, which is luma naman talaga sa labas kasi, kaya madaling rumupok ang plastic. Okay, tinanggalan natin ang denso tape, para sa para hindi pasukin ng tubig, pati yung rubber nito sa loob ay wala na rin. Ang screw nito taas at baba lang. Obserbahan nyo po, ang kable pwede naman sa baba ilagay, hindi nilagay sa baba. Iba yung protection kapag ang kable ay nasa baba. Ngayon ang isa nasa taas, yun yung supply niya, ang kable. Mangyari po, ito ay pinatay ko ng supply. Ang supply nito po ay 220 volts 3 phase. Tama po yun 3 piece po, 220 volts. Ayan. Tingnan natin. Wala na po yan mga kababayan. Salpak natin ng maayos. Ayun. Tingnan natin. Yan po, wala na. Kailangan natin siguraduhin. Sinisiguro natin lagi ito na talagang patay ang kanyang supply. Bago ko umakyat dito, bago ko ito buksan, pinatay ko na sa breaker. Tapos syempre hindi lang line to line ang pag-check natin, check din natin po ang line to ground para sigurado tayo. Yan. Sabi ko nga po, ang cable gland, nakikita nyo kung mapapansin nyo, nasa ibabaw, may space pa naman sa baba. Mas maganda kung ang wire natin ay laging dadaan sa baba. Iba ang protection niya, mas mataas ang protection niya kaysa dun sa taas. Kasi nga, siyempre ang tubig ay nasa taas. Imagine mo ang flush ng tubig ay andyan sa ibabaw, o kaya dadaan sa kable, papasok pababa sa loob ng ating isolator switch. Ayun. So ang tinatanggal ko sa ngayon, ito yung bali papunta sa outlet niya, kasi may outlet pa ito. Yan, may outlet pa. Buti nga nagkaroon ako ngayon ng bakante. Kumbaga parang pagka ganito part-time lang ito. Kaya bago, walang ferrule na nilagay. Yung naglagay ito. Ako madalas ko, hanggat maari, nilalagyan ko ng ferrule yan para maayos ang kontak sa loob kapag hinigpitan. Tapos yun nga, pag maayos ang kontak, maiwasan yung pag-init ng wire. Tamang size ng wire, tamang connection o tamang higpit. Mas maganda maiwasan yung pag-init ng wire. Tapos basta hanggat maari na may ground, is may wire na ground, ilalagay natin. Okay, medyo matigas ang sa ibabaw. Yung sa ibabaw, ito yung galing sa supply. Mamaya pagkakabit tayo ng bago, ang wire natin padadaanin natin sa ilalim. Sa ilalim natin padadaanin para mas maayos. Itong, ayun, sumasabay na Sa kasalukuyan, andito kami ngayon sa India.
Andito kami ngayon sa chicken curry. Okay. Sa maanghang na pagkain. Sarap naman. Okay. So, ang cable gland natin, black. Ang gagamitin ko sa ikakabit ko dito, baguhan ko na, cable gland pa rin na, na plastic. Yung white. Para ang gasket, rin, bago na rin. Itong makikita nyo yung support na to sa likod, kalawang na, pero wala pa akong planong palitan yan. Baka mapansin nyo yung yung support natin. Explain natin ang fitter ngayon ay busy pa. Ngayon ang ikakabit natin dito, yan yan ang nakita nyo yung gland si baba. Tatanggalin natin yan. Dalawang bolt nito. Ang problema, nilagay nila sa stainless, pero sa side lang. Yung dalawang nakikita nyo na bolt and nut, sa side lang nila nilagay. On side lang. Gagamitin ko pa rin ang ang stainless na to, yung plate nya, gagamitin ko pa rin kasi hindi ko pa to mapapapinturahan. Busy rin pati ako para tiktikin yan. Ayun, tanggalin natin. May ratchet tayo lagi na dala para sa pagtanggal ng mga ganito mas mapapabilis ang trabaho. Nakaka-video ako kapag ganitong, kumbaga nasa sulok, walang kasama, naipapatong ko ang video kung saan. Yan. Pero pag nagmamadali, wala na talaga. Wala na, tanggal ng isa. Itong isa naman, subukan ko sa taas. Dalawang bolt and nut lang ito. Ibabaw sa kababa, tapos gilid. Kumbaga, ang mali dito, yung dalawa na ito, tapos yung gland, yun lang naman. Pero so far hindi naman pinasok ng tubig. Sa kalumaan na siguro, kaya natanggal na yung niya, yung pihitan, yung sa labas na pihitan. Ang tigas, try ko gamitan itong ating Burena. Ayun, adjust natin ang torque nya para hindi tayo mabigla. Ibaba natin ito, tapos ilagay ang ating gland. Pag matigas ito, nagdala pa ako ng vice grip. Kapag matigas, yun ang gagamitin natin. Subukan natin. Ba may katigasan? Hindi ko na tinaasan ang torque. Vice grip natin. Yan. Hindi siya obra dito, makapit ito. Maliit lang na natin. Okay, dali siya. Nakita nyo po, kalawangin. Hindi ko na muna papipinturahan yan. Papipinturahan. Ito muna ang aanohin natin, ang ilalagay. May plate naman tayo, so stainless. Ito kasi ang nito, sa labas lang naman ang kanyang bolt and nut. Kaya kapag nag-design na pipinturahan ito ng true pack, titik-tikin o palitan ng support, kasi nakaklamp lang po ito sa natin sa tubo. Madali lang ito tanggalin, hindi na kailangan tanggalin ang wire, bolt and nut lang, tapos na. Dito ko tayo ilalagay para sigurado. Ayan. Ang ito, may na to, may lamat na. Kumbaga, may na ba? Anong tawag doon? Whatever, sabi nga.
Kung gaano ito magtatagal, kung ilang years, ayun ang hindi ko alam. At ang isa, matatag pa ang kanyang katawan, ang body ng isolator switch, pero bumigay yung hawakan. Kailangan natin maglagay pagka ganito para emergency na pag switch off, ma-off nilang power ang tropa, ma-off para safe tayo. Maliban dun sa control ng pressure washer, kailangan meron pa ring isolator tayo. Maliban pa sa plug yan ha. Kasi minsan ang plug dito hindi na nila tinatanggal. Dito na lang nila ino-off sa isolator. Wala namang problema kasi kapag switch off mo itong isolator switch, cut lahat ng linya. Kaya safe naman. Ayun. Ito ang aking stainless yan ha. Ang matagalan talaga yan. Hindi kagandahan. Pero kung napinturahan sana to, pinturahan, mas magiging okay lahat tingnan. Bago lang ito. Alright. Tapos andito itong masyadong makikita niyo yung switch mismo itself. Taas baba niya medyo masikip. Itong gland natin, yung nut nito, wag naman masyado nating hihigpitan ng gusto kasi bibigay ang thread nito. Ang thread niya ba? Bibigay yan. Bibigay siya. Ipitin mo lang ng kamayan minsan. Pag kumagat yan, ayos na yan. Ayun. Kasi naman ang dito yung cable natin. Yung main supply saka yung load. Ayun. M20 ata ito ang size nitong cable gland natin na nilagay. Ayun, tingnan nyo po ang kapal ng kable nilagyan nila ng pampakapal pa, insulator pa. Kasi galing sa ibabaw ba naman? Sa ibabaw nila nilagay. Nakita nyo naman yung kanina. Sa ibabaw. Katingin na natin. Tapos, lalagyan natin ito ng ferrule, sabi ko nga. Para pag, paglagay natin, magiging maayos ang kanyang contact. May isang core na maitim na. Sa init na rin yun. Basta nag-request ang tropa na may gagawin o may papagawa, nilalagay natin sa listahan yan. Minsan hindi agad magawa, pero basta na andyan ang time o pag hindi na tayo busy, hindi na busy si Kailek, magagawa ng paraan yan. Kasi obligasyon natin yan, kumbaga. Ayaw na crimp na natin lahat, kailangan na siyempre ipasok. Tandahan, baka tamaan ng ibintihin. Yun. Higpit. Higpitan natin ang ating maliit na katala. Ayun. Laging nagmamadali tayo, pero ang tagal. Laging nagmamadali pero matagal. So naggalagat ako ang crimper.
Itong ano natin, isolator switch natin, yung itim, yung isolator mismo, tanggal-tanggal, kaya mas madaling ilagay muna natin dito sa, i-connect muna natin dito sa ano, sa labas bago natin isalpak, kasi DINREL type ito, sasalpak lang. Ayan. Okay. Ang oras sa buong kapuluan ay malapit na mag alas 5. Ayun. Brown. Sa ngayon, ang kagandahan sa ngayon, pag wiring kasi, o pagtanggal, kasi may ano na, may camera. Hindi ka na, bihira na ako maglista. Naglilista pa rin minsan. Pero pag ganito, lalo na pag sa motor, kinukonsider natin ang facing niya. Kaya laging, kung ano ang last na pagtanggal, ganun din ang pagkabit natin. Judith Engineer. Matigas yung ano, yung wire sa ibabaw. Mga simpleng video lang ang navivideohan ko dito, kasi pag komplikadong problema, nakakahiya naman ng bunot-bunot tayo ng ano, ng camera. Yung sa radar nga, mas maganda sana nakuhanan ko ng camera. Lagi ko naman nakalimutan yung ano, yung holder ng camera para sa dibdib o kaya sa ulo. Pag nagpapalit ng magnetron sa radar, mas maganda sana magkita nyo. Mas mga ganun ba, mga simple lang yun, pero pag wala kang idea, mapapaisip ka kung ano bang nasa loob nun. Mga ganun. Kwento lang naman. Sa ngayon, kung anong pagkakatanggal ko ng linya niya, ganun din pagbalik ko dito. Halimbawa, line 1, halimbawa, line 2, brown to brown, or tapos black to gray, black to black, ganun pa rin. DINREL type ito, kaya ipupus lang ito, and then that's it. Ito ang sinasabi ko, sa ibabaw niya at baba, masikip. Buti nga sa side niya, minsan pati side masikip. Imagine kung hindi ito tanggalin ang pagsuot ng wire. Itong sa ground naman, maganda rin ang kapitan nito, parehas din ng sa ano, sa isolator. Ang tropa, nagsasabihin na ba't hindi mo gamitan ng lungnos yan. Sa katunayan, sa ngayon, may lungnos naman ako, pero ang lungnos kong isa nawawala. Naiwan ko siguro sa gali. Ayun. Ayun. Secured na. Dali na siya. Okay. Itong isa pa. Sisiguraduhin natin na mahigpit ang pagkakalagay para safe lahat. Safety first. Maiwasan natin ang pag-init ng kable kapag mahigpit ang wire, tapos naka-ferrule, tapos kapag hinigpitan natin, kapag nakabit na, bubunutin natin. Susubukang bunutin, baka sakaling
Mali natin hindi naman pala nakasintro, mahigpit lang ang bolt. 'Di ba sa ibang video ko, may breaker ako na shinare na kaya pala nagtitrip. Mahigpit ang bolt niya, yung pala hindi nakasalpak na maayos. Yun yung hindi nag-double check. Lalo na pag masikip tulad nito, kung hindi ko ito tinanggal, masikip ito masikip ilagay ang wire. Higpitan na natin at para pag natapos ito, kain na mag-chicken curry na. Ayan mga kababayan. Tapos pwede na ito ibalik. Dahan-dahan. Yan. Okay. Ingress protection niya 665. Okay. Solid and then liquid. Alright. So andyan na po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ready na si Lotsky na gamitin ito. Sisecure na lang natin ng maayos ang kable. O kaya pwede natin palitan ng wall mounted socket. Okay po. Sana po suportahan nyo ang channel na ito. Bye bye.